Good morning! Ngayong araw nga pala ang Christmas party na aking itlugan babies. Sabay-sabay kasi silang nagparty, oras lang ang pagitan. Pero dahil nga may sakit itong si Kuya Z at si Baby Bunso, ay hindi ko na siya napasali ng Christmas party at baka makahawa pa doon sa school. Tapos sumabay pa na si Baby Bunso, dinala namin sa ospital kahapon. Kaya wala talaga akong tulog kagabi. At mabuti na nga lang, bago pa nagkasakit si Baby Bunso, ay na-ready ko na yung mga gagamitin nila sa school, yung mga dadalhin nila sa party nila. Dahil gising pa nga ako ng madaling araw dahil inaobserbahan ko si Baby Bunso, ay nagchat na lang ako sa pamangkin ko na asikasuhin yung dalawang kuya para makapasali sila sa Christmas party. Gustuhin ko man na hintayin ang 5 a.m. at nang maasikaso ko sila bago pumasok sa school, makapagluto sana ng almusal, kaya lang hindi na talaga kaya ng mata ko, pumipikit na dahil sobrang antok ko na talaga. So 11 a.m. na nga kami nakabangon at bumaba na rin ang lagnat ni Baby Bunso, pero bumalik pa rin ako sa kanyang pedya. Talagang sinadya ko 11 kasi ang schedule niya. At ayun nga, walang diagnosis kahapon dun sa ER. So nagbayad lang kami nang wala naman, pinababa lang yung lagnat niya. Pero good thing dahil naagapan din yung pagkukumbulsyon niya. At ito na nga, pagdating namin dun sa pedya niya, ang diagnosis ay may hand and mouth and foot disease siya. Kaya pala hindi siya kumakain. Tapos napapansin ko maraming sugat yung bunganga niya at paa niya. Hindi biro tong hand and mouth and foot disease dahil hirap na hirap talaga ang isang bata pag nagkakaroon nito. Tapos ang isa pa, wala tong gamot, kaya ang binibigay lang ng pedya niya ay yung immunomodulator daw yun, kumbaga pampataas lang ng resistensya, wala talagang gamot para dito. So ayun, palalakasin lang ang resistensya niya, tapos mawawala lang daw to ng kusa sa loob ng 2 weeks. Ang importante kahit papano nakakakain siya at nakakadede siya, kaya unlilatch talaga kami, walang tulugan. Kahit anong gawin ko, hindi na nga ako makapagluto, hindi na ako makaligo kasi unlilatch kaming dalawa. 2 days nga siya dyan na hindi kumain. Talagang as in hindi siya kumakain ng kahit na ano sa loob ng 2 days. Puro lang siya dede. At ako naman, kailangan kong kumain para may madede siya. Kasi nakakapanghina din sa part ko kapag yung dede siya ng dede. Tapos wala akong nakakain masyado. Lalo na kapag wala akong sabaw. Sa susunod nga nito, yung mamaingay na manok dito sa paligid ko, ito na ang sasabawan ko, chas. Yun nga, balik tayo sa HMFD. Itong hand and mouth and foot disease daw ay nakukuha to sa maraming tao o kaya nahahawa sa bata. Itong panahon na to, no November kasi siya, nag 2 years old siya ng November, tapos celebrate lang kami sa bahay. After 2 days, pumunta kami ng mall, naglaro kami sa Kidzuna. Tapos ayun na, after namin mag Kidzuna, mga 3 days lang, nag-umpisa na siyang maglagnat-lagnat, pero sinat lang, kaya pinapainom ko lang, hindi ako masyadong nagpanik kasi sinat lang naman. At ganun din si Kuya Z, nagsinat siya, tapos napansin ko na meron siyang mga singaw sa bunganga. So expect ko singaw lang siguro, kaya baka mag-umpisa pa yung tonsillitis. Kaya pinapainom ko lang ng gamot, tapos pina-check ko rin siya sa pedya. Yung sa bunganga lang naman ang meron siya, wala siya ibang sugat sa paa o kaya sa kamay. Pero umpisa pa lang nun, hindi ko na siya pinapapasok sa school kasi parang irritable na nga siya. Tapos hindi ko na napansin, nahuli pala yung paglabas ng mga sugat niya sa paa at sa kamay. Samantala naman itong kay Baby Bunso, talagang nung pagkalagnat niya, kinabukasan meron na kaagad sa bunganga, tapos meron sa kamay, meron din sa bibig. Pero ewan ko ba bakit sa ER hindi nila nakita yun, hindi nila dindiagnose yun. Ang sinabi lang sa akin kaagad sa ER, gusto na ipa-admit yung bata. Sabi ko, bakit ko i-admit kung wala naman ng lagnat at wala naman kaibang diagnosis? Ang sabi, kailangan daw i-observe. Kaya nagdesisyon kami ni Papa B na pupuntan lang kami doon sa pedya niya talaga. So after 2 days nga, nanghihingi na siya ng pagkain. Kaya ito sa umaga, pinapakain ko na siya ng malambot lang muna. Tapos natimplahan ko na rin siya ng gatas, nakakainom na siya. Kumain na nga rin pala siya ng fruits, kaya nagpabili ako ng watermelon para makakain siya. So ayun nga, pagkagaling namin sa pedya niya, kinagabihan nun hindi na siya nilagnat. Kaya kahit papano nakakatulog na ako. At ngayon naman, itong araw na to, maagang-maaga na ako bumangon para mag-ayak ng almusal nila. At syempre ako rin nag-almusal na ako kasi hindi tayo pwede magpatalo sa puyad, hindi tayo pwede magpatalo sa sama ng pakiramdam, kailangan natin bumangon para sa kanila. At dahil nga hindi na rin naman talaga siya nilagnat, ipanaliguan ko na rin siya kinabukasan, tapos gugupitan ko na ng kuko. So ayun nga, mabalik tayo sa Kidzuna. Hindi ko naman sa sinisiraan yung Kidzuna. Ang sinasabi ko lang na marami kasing bata dun, iba-ibang bata yung pumupunta ron. Hindi ko alam kung nagsasanitize sila o hindi. Pero iba-ibang bata kasi every 2 hours nagpapalit ng panibagong bata. Siguro merong isa doon na merong may sakit o kaya kakagaling lang sa sakit. Alam mo naman pag may sakit ang isang bata, pag yung mga nakakahawang sakit kasi doon yung nakakahawa kapag pagaling na o kaya yung nakagaling na siya.
At saka kahit nga yung dentist namin, nakausap ko kasi nagkwentuhan kami, nagaling ako ng ospital. Ang sabi niya, naglaro lang din daw sila sa Kidzuna, tapos 3 days after, nagka-HMFD din yung pamangkin niya. Hindi ko kini-question yung sanitation ng Kidzuna. Alam ko naman na dapat nasa atin din mga magulang talaga yung unang desisyon kung pupunta tayo dun sa kanila o hindi. Eh syempre kami naman kasi natuwa kami dahil tuwang-tuwa sila sa mga balls, tuwang-tuwa sila sa palaruan. Kaya syempre dinala namin doon. Hindi lang namin akalain na magiging ganito pala. Kasi itong time na to kasi, ito yung panahon na nagingipin din siya kaya mahina talaga yung resistensya niya. Siguro kung magpupunta doon, siguro kung maglalaro doon, siguro yung okay sila, yung tapos na sila sa stage ng pagingipin kasi alam naman natin na kapag nagingipin ang isang bata, humihina talaga yung resistensya nila. Sabi din naman ng doktor yan. Sa bagay, hindi naman kasi talaga may iwasan hindi magkasakit ang isang bata dahil nga mahina pa yung immune system nila. Parte din talaga ng paglaki nila, parte ng buhay nila bilang bata ang magkasakit din sila paminsan. Kaya napaka-challenging talaga ng buhay ng isang ina lalo na kapag nasa stage na nagkakasakit ang anak. Pwede bang humingi ng bonus Lord sa overtime na walang tulog? Chas. Pero salamat Ama kasi ilang araw lang yung hindi talaga siya kumakain tapos naging okay naman na kaagad siya. Tapos ayan kahit na may mga sugat pa siya nakakain na siya kahit papano. Yun nakakain na siya ng malalambot ng may sabaw. Pero kapag dumarating talaga yung time na nangangati siya katulad niyan, dumarating talaga nangangati talaga siya tapos nagpapakarga, ayaw niyang maglaro, nag-iiyak lang siya. Kawawa sila tapos ako din para na ako magbe-breakdown sa puyat na ilang araw. Pero at least ngayon, naging okay na. Kaya salamat pa rin dun sa mga nasa paligid ko, sa aming mga itlogan na mabilis lang matawag kapag may kailangan kami, lalo na nagkakasakit si baby. So ayun, siguro ang lessons, pag mga gantong edad pa lang yung mga bata, wag na lang po muna siguro paglalaroin sa labas, lalo na sa mataong lugar kasi hindi talaga safe. Hindi kasi natin maiwasan talaga na magkasakit sila. At kapag nagkasakit, napakahirap kawawa sila. Basta napakahirap kalaban ng bakterya kasi hindi natin nakikita. At ayan, after 1 week nga ay okay na siya. Ayan, masaya na siya, hindi na siya masyadong nangangate. Pero tuloy pa rin naman yung gamot na pinapainom sa kate. Salamat po Ama. Ayun lang, salamat sa panonood. Bukas ulit.